Hello po, Sir Van. Ako po si Laika. Mahilig po ako sa mga kwentong katatakutan at horror movies. Kaya nga po nang magkaroon ako ng oras, ay sinikap ko pong mabuo itong kwentong ipapasa ko sa inyo. Isa po kayo sa paborito kong horror narrator at salamat po sa pag-shoutout. Naniniwala po ako na in every haunted places, there's a story behind it. Kaya nga po naalala ko yung dating pinapasukan kong high school. May isa kasi doong sikat na abandoned classroom na tinatawag nilang haunted. Haunted dahil may nagmumulto raw po doong isang guro. Nung una po ayokong maniwala dahil parang likhang isip lang naman yung mga multo-multo. Pero umiba po ang pananaw ko nang ako na mismo ang makaranas na paramdaman at pakitaan ang sinasabi nilang multo. Nasa second year high school pa ako noon nang mangyari ang kababalaghan na yon. Mahilig po kaming tumambay at maglaro pagkatapos ng klase at napili namin laging tambayan ang umbrella shade na malapit sa abandonadong classroom. Madalas kami noon maglaro ng taguan, sipa at skipping rope. Kaway-kaway po sa mga batang 90s na mas piniling maglaro kaysa magjowa. Tanda ko, Biyernes noon at wala na kaming pasok sa last subject dahil may meeting ang mga guro namin. Mga 5 yata kami noon na nagkayayaang tumambay sa umbrella shade na malapit sa abandonadong classroom na yon. At dahil nga mga isip bata pa, hindi kami noon naniniwala na may multo nga. Nagpapayabangan pa kami noon kung sinong mas matapang at kayang pumasok sa loob. Siyempre, sa magkakaibigan, may isa talagang bida-bida. At dahil ako yon, sinubukan kong pumasok doon mag-isa. Hindi naman kasi nakalak ang pinto nito. Basta lang nakasarado at ginagawa na lang storage. Pagpasok ko, ay nagkatakutan ng mga siraulo kong kaibigan. Inaasar at tinatakot nila ako. Palibhasa sila mga duwag. Hindi ko po alam ng mga oras na nasa loob na ako, ay nagplano ang mga itong iwan ako sandali. Nagtago ang mga ito sa gilid ng sumunod na classroom. Naasar ako noon dahil bigla na lang nilang isinara ang pinto. At hindi ko na po ito mabuksan. Nakaramdam na ako noon ng kaba dahil madilim ang loob ng classroom. Hindi pa uso ang cellphone noon, kaya talagang nangangapa ako sa loob. Lalo na't di ko rin alam kung saan ang pindutan ng ilaw. Agad akong napalingon noon sa nagpapagsakang mga libro. Napasiksik ako noon sa pinto at pilit itong binubuksan. Nagsisigaw na ako noon pero hindi pa rin ito binubuksan ng mga kaibigan ko. Halos magkandaihi na ako noon sa sobrang takot dahil nararamdaman ko ang kakaibang lamig. Napapapikit na lang ako noong napayakap sa sarili ko. Pero anong gulat ko po noon nang biglang kumurap-kurap ang ilaw. Hindi naman ito nakabukas nang pumasok ako. Napaiyak na ako noon habang kinakausap ang kung sino mang multong nandoon. Huminto naman yung pagkurap-kurap pero nakarinig naman ako ng mahihinang paghikbi. Sa isip ko noon ay parang pinagtitripan na lang ako ng mga kaibigan ko. Pinagtatawag ko sila ulit na buksan na ang pinto pero wala pa rin lumalapit. Doon na ako tuluyang nang hilakbot nang marinig ko ang mahinang pagbulong at maramdaman ang mainit na hininga sa tenga ko. Pumalahaw na ako noon ng iyak at di ko alam kung paano ako nakalabas noon dahil nandilim na ang lahat sa akin. Alalang-alala noon ng mga teacher ko, pati mga kaibigan. Nagsisi sila kung bakit daw hindi nila ako pinigilan. Ang akala pa nila ay kusa ko raw na sinara yung pinto at wala naman daw silang narinig na sigaw o pagtawag ko. Doon daw sila nabahala. Nang ilang minuto na daw ay hindi pa ako lumalabas, gayong madilim sa loob. Sinisilip daw nila ako sa bintana pero wala daw silang maaninag dahil nakasara ang mga dyalo simula sa loob. Hindi rin daw nila mabuksan ang pinto. Saka lang daw nila nabuksan nang may makita na silang guro na paparating at humingi sila ng tulong dito. Tinanong nila ako kung anong nangyari sa akin
at nakita na lang nila akong nakabulagta sa may pintuan. Kinuwento ko sa kanilang naranasan ko. Noong una hindi pa rin sila makapaniwala, pero nagulat ang teacher na kasama nila nang makita ang pasa sa magkabilang braso ko. Para daw akong hinawakan ng mahigpit dito. Doon ko lang naalala sa nag-aagaw kong kamalayan na niyuyugyug ako ng isang nilalang. Simula po noon hindi na kami tumatambay pa sa lugar na yon. Hindi naman po siya gaanong nakakatakot. Maaaring meron ding magdududa kung talagang multo ba ang nakaengkwentro ko sa loob o baka lahat guni-guni ko lang. Pero isa lang po ang sigurado ako at masasabi kong legit nga ang nangyari sa akin. Maliban dun sa mga pasa, ay imposible po talagang magkalat na lang ng kusa ang mga gamit doon sa loob nang hindi ko naman ginagalaw. Kasi maayos po yung nakalagay sa mga box pero nagkalat na nang magpasukan sila. At ito pa po, noon ko lang din naman nalaman na putol pala ang kuryenteng nakakonekta sa ilaw na nandoon. Magandang araw, Kuya Ban. Ako po si Mary Lou. Meron po akong karanasan na nangyari sa isang comfort room sa school po namin. Last year lang po ito nangyari. Isa po pala ako sa mga silent listener nyo. Bago po ako matulog, ay pinapakinggan ko muna ang mga bagong upload nyo. Kaya naisip ko ding ibahagi sa inyo itong karanasan ko. Intrams po namin ng araw na yon. At kasali po ako sa cheer dance. Halos na-occupy na po lahat ng comfort room noon dahil sa dami ng nag-aayos at nagsisipagbihisan. Yung iba ay gumagamit pa talaga ng CR para lang magbihis na medyo nakakainis kasi nga ihing-ihi na ako noon. Nakakahiya namang sa ibang classroom ako makikiihi. Hindi ko na mapigilan talaga dahil parang sasabog na noon ang pantog ko. Kaya nagpaalam muna ako sa mga kasama ko na magsi-CR doon sa public CR namin na bihira lang gamitin. Halos may comfort room naman na kasi ang bawat kwarto at nagagamit lang yon kapag may activities sa school. Sakto po nang makarating ako doon ay walang tao. Sadyain din kasi ang lokasyon nito dahil nasa may dulong building na ito. Bale, 3 cubicle lang po ang meron nito. May 2 sink na magkahiwalay na may lumang salamin sa harap. Nagmamadali na ako nung pumasok sa unang cubicle. Habang nakaupo na ako sa toilet bowl, ay bumukas ulit ang pinto at may pumasok. Dumiretso ito sa sumunod na cubicle. Narinig ko pa ang pagsara ng pinto ng cubicle nito. Medyo kumalma ang pakiramdam ko noon dahil may kasama na ako. Medyo nag-aalangan kasi talaga ako mag-CR doon. Kung hindi lang ako ihing-ihi. Buti na lang talaga at may isang katulad kong pinagkaitan din ng inidoro. Napapakanta pa ako noon nang lumabas ng cubicle. Pero ganun na lang ang pagtataka ko. Nang makita ko mula sa salamin na parehong nakabukas ang 2 cubicle na hindi ko ginamit. Hindi ko naman napansin na dumaan o lumabas na ang kasama kong gumamit ng comfort room. Pero ang mas nagpakilabot sa akin noon ay nang biglang mag-flash ang inidoro kahit walang tao. Napalingon pa ako noon sa cubicle at hindi agad nakatakbo dahil sa sobrang takot na nararamdaman ko. Doon pa lang ako nakakilos nang ang mismong gripo na nasa sink ang biglang bumukas. Nanginginig ang mga kamay ko noong binuksan ang pinto ng CR at kumaripas ng takbo. Nagtataka pa ang mga kasamahan ko noon sa cheer dance kung bakit putlang-putla raw ako at pawis na pawis. Sinabi ko na lang na tumakbo kasi ako sa initan. Hindi ko po agad kinuwento sa kanila dahil baka meron ding gagamit ng CR na yon at matakot lang. Hinintay ko munang matapos yung event namin bago ko kinuwento. Doon ko lang din napatunayan na legit pala talaga ang kwento tungkol sa pagiging haunted nito. May estudyante daw doon na namatay dahil kusa nitong nilaglag ang sanggol na pinagbubuntis nito. Natagpuan na lang itong putlang-putla at nakasalampak na sa sariling dugo. Agad na na-impeksyon ang ginawa nitong pagsundot sa sanggol na ikinasawi nito.
Simula raw noon ay palagi nang may nararamdaman sa loob ng public CR na yon. Minsan daw ay nakakarinig pa sila ng pagtangis. Buti na lang talaga at hindi ko naranasan ng marinig ito. Baka doon din mismo nahimatay na ako. Nakaranas po ba kayo na makakita ng aswang sa katirikan ng araw? Akala ko po noon ay gabi lang kung lumabas ang mga aswang. Pero itong karanasan po naming magkakaklase ay kakaiba, sapagkat tanghaling tapat ng atakihin ng isang aswang ang kaklase namin. Ako po si Danica at nasa first year high school po kami nang maengkwentro namin yung dayong aswang sa campus namin. Galing po kaming magkakaklase sa iba't ibang baryo at nagkakilala lang dito sa bayan kung saan namin napiling mag-aral ng sekundarya, kaya hindi pa namin ganoon kakilala ang isa't isa. Recess po namin noon at madalas ay sa kantin o sa mga tindahan sa labas ng gate kami noon bumibili ng pagkain. Halos kakasimula pa lang ng pasukan noon at hindi pa namin gaanong kilala ang mga nagtitinda. 10:00 ang labasan namin para mag-recess. Kasama ko noon ang 2 bago kong kaibigan na galing ding ibang baryo. Agad may nakapalagayan kami ng loob na isang aling nagtitinda noon ng mga snacks. Mabait kasi ito at palangiti. Madalas pa itong magkwento ng nakakatawa. Madalas maaga kaming nakakalabas noon at doon kami palagi sa tindahan niya tumatambay. Binibigyan niya rin kami ng libreng juice na lalong ikinatuwa namin. Minsan, masaya kami noong nagkukwentuhan sa pwesto niya nang biglang may lumapit sa amin na isang ale. Naglalako ito ng kakanin. Inialok niya ito sa amin, kaso ay nakabili na kami. Kaya sinabi naming sa susunod na araw na lang. Kaso makulit ito at mapilit. Kaya sinuway na ito ni Aling Linda, yung paborito naming tindera. Sinimangutang kami ng ale at matalim na tiningnan bago umalis. Nang makalayo na ito, ay mahina kaming sinabihan ni Aling Linda. Huwag daw kaming bibili doon kahit anong pilit nito. Usap-usapan daw kasi doon na aswang daw yung babae. Sa isip-isip ko kahit di naman sabihin ni Aling Linda ay hindi naman ako bibili sa kanya. Maliban kasi sa medyo masungit ito ay marumi din ng basket na pinaglalagyan nito ng mga pagkain. Wala pang libreng juice. Sumunod na araw ay wala ito nang mag-recess kami. Medyo napayapa ang loob namin noon. Medyo nakakatrauma din kasi ang paraan ng pamimilit nitong bilhin ng paninda niya. Dagdagan pa ng mga sinabi ni Aling Linda tungkol dito. Katanghalian noon ay pumunta na kami sa paborito naming shades na bilog na may bilog-bilog ding upuan. Doon kami madalas kumain ng baon naming tanghalian. Nagbabaon na lang kami kaysa umuwi pa sa bahay na magastos lang sa pamasahe. Kasarapan na ng kain naming 3 noon. Nang bigla ay may nangalabit sa akin. Ganun na lang ang gulat ko nang malingunan ng ale. Nasa loob na ito ng campus namin. Dala-dala ang basket nito. Akala ko pa naman ay no vendors allowed inside the campus dahil may kantin naman dito. Pero ito, hinayaan lang nilang makapasok. Inialok nito sa amin ang paninda nito. Pero may pagkain na kasi kami. Kaya muli ay tinanggihan namin ito. Sinabi pa nito na nangako daw kaming bibili sa kanya. Kaya dapat daw ito pa rin namin. Sabi naman ng kaibigan ko ay wala ito nung recess. Kaya sa iba na lang kami bumili. Nakikipagsagutan pa noon ng isa kong kaibigan. Tuloy lang ako noon sa pagsubo ng pagkain. Nang mapaangat ako ng tingin sa ale, ay napansin kong titig na titig ito kay Pamela. Medyo chubby kasi si Pamela at cute talaga ito, kaso medyo mataray. Hindi humihiwalay ang tingin dito ng ale, kahit hindi na niya ito pinapansin. Napatulala na ako dito dahil kitang-kita akong parang nagkikiskisan na ang mga ngipin nito. Parang pilit nitong pinipigilang maglaway. Pero hindi nito napigilan, kaya kitang-kita ko na naglaway na nga ito habang nakatitig kay Pam. Medyo mahina pa itong umatungal
na agad inilingon ng dalawa, pero ako ay hindi na makapagsalita sa takot. Para kasing bigla itong nawala sa katinoan. Binitawan nito ang dalang basket at sinunggaban si Pam. Panay na ang pagtulo ng malapot nitong laway na parang takam na takam kay Pam. Nagulat pa kami nang kinagat nito sa braso si Pam. Dumugo yun at nakita akong parang lalong naulol ang ale. Halos ayaw pa nitong bitawan ang braso ni Pam at anyong kakagatin ulit nang sumigaw ako ng malakas. Nakuha namin ng atensyon ng mga schoolmates namin at ibang guro. Kandaiyak naman nun si Pam dahil sa nakagat na braso. Alam niyo ho sir, katirikan ng araw nun, pero nanlalamig po ako sa pawis ko dahil sa nararamdaman kong takot sa babae. Kitang-kita ko kasi ang kakaibang aura nito at ang pagkatakam nito kay Pam. Parang sinusubukan naman nitong pigilan ng sarili, pero mas lumalamang ang kagustuhan nitong lapain si Pam. Pilit naming hinihila si Pam sa kanya, pero niyakap pa nito sa bewang si Pam at balak pang ilayo sa amin. Kahit takot na takot kami noon, ay hindi talaga namin binitawan si Pam. Dumadaing na nga ito sa sakit ng kagat sa kanya. Nang makita nitong may naglalapitan na sa aming ibang estudyante at guro, ay binitawan na nito si Pam. Kitang-kita ko talaga na medyo nagiba ang anyo nito, pero hindi yun ang naghatid ng kilabot sa akin, kundi ang biglaang pag-alis nito na parang nakalutang. May edad na ito, pero parang sa isang iglap lang, ay napakalayo na nito sa amin. Ganon din ang pinagtataka ng lahat ng nakakita, para daw nakaangat ang mga ito sa lupa. Simula nang mangyari yon, ay hindi na ito muling nagpakita sa campus namin. Gigil na gigil naman dito si Aling Linda, at tama nga daw ang usap-usapan na aswang ito. Bigla lang daw kasi itong sumulpot sa campus, at hindi lang daw si Pamela ang hinaras nito ng ganon, kundi iilan ding bata na nasa elementarya pa lang. Kaya lumipat ito sa high school namin dahil di ito makalapit doon. Napagamot naman po ang sugat ni Pam. Napaturukan na rin ng anti-rabies. Buti na lang po talaga at hindi siya nahawaan. Pero di pa rin kami sure. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana magustuhan ng mga tagapakinig ng channel nyo. Maraming salamat. Hello po Sir Malikmata. Isa po ako sa tagapakinig ng channel nyo. Silent listener po ako since nasa abroad po ako ngayon. Nakita ko po na maraming nagtatanong kung pwede magpasa o magbahagi sa inyo ng kwento. Kaya naisipan ko ring ibahagi sa inyo ang karanasan ko noong nag-aaral pa lang ako ng high school. Ako nga po pala si Gretchen. Ni sa hinagap po, ay di ko naisip na isang araw ay mapaglalaroan ako ng isang engkanto. Matatakotin po ako simula pagkabata at kapag sinabi ng mga magulang ko na huwag kang lalapit dyan, may aswang o engkanto ay talagang iniiwasan kong lapitan yon. Alam na sa buong campus namin noon na may laman talaga ang balete tree na nakatayo malapit sa may science building namin. Kaya iniiwasan talaga ng mga estudyante na tumambay doon. Kahit sabihing malilim doon at presko ang hangin, ay wala talagang lumalapit doon. Nasa 4th year na po ako noon at nalalapit na ang JS prom namin. Nakasama po ako sa kotilyo noon, kaya tuwing uwian ay nagpa-practice kami. Malapit lang din yung stage na pinagpa-practicean namin sa puno ng balete. Nasa likuran lang ito kung tutusin. Hapon na yon, habang nag-ensayo kami, ay panay naman ang kulitan at tawanan naming magkaklase. Sobrang ingay namin noon, lalo na nung umalis saglit ang nagtuturo sa amin ng sayaw. Panay pa ang panunukso nila sa akin noon sa kapareha ko, nakakaklase din namin. Sabi ko naman ay huwag sila masyadong maingay at baka magalit ang nakatira sa balete. Panay turo ko noon sa balete bilang panakot sa kanila. Ayaw kasi nila akong tantanan sa panunukso. Panay naman tapik noon ng kaibigan ko sa daliri kong nakaturo sa puno. Kagatin ko daw yon at baka daw mapaglaruan ako. Ayon daw kasi sa matatanda, wag daw turo ng turo
lalo na sa maririit na lugar o puno. Mapuputol daw ang daliri mo. Matatakutin po ako pero hindi uto-uto. Ganyan po ang takbo ng utak ko noon, kaya hindi ko kinagat ang daliri ko. Kinagabihan po noon ay medyo nakaramdam ako ng init sa buong kamay ko. Yung pakiramdam na sobrang pasmado, mainit na kumikirot-kirot. Pero mas makirot talaga yung hintuturo ko, parang pinapaso ito. Sumunod na araw po noon ay dinapuan na ako ng mataas na lagnat. Nasa school pa naman ako noon, para daw akong nag-hallucinate. Kung ano-ano daw ang nakikita ko noon at pinagsasabi. Maayos pa naman ang pakiramdam ko nang matapos ang klase. Pero nang mag-e-ensayo na kami, ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. May sinasabi daw akong taong nakatayo sa mismong harap ng balete na nakatingin daw sa amin. Sinabi ko pa daw na kinakawayan ako nito at pinapalapit sa kanya. Hindi ko alam sir na talagang lalapit daw ako noon sa puno kung hindi lang daw ako napigilan ng mga kaklase ko. Nagtataka sila kung anong nangyayari sa akin. Parang wala daw ako sa sarili ng mga oras na yon. Doon din nila nalamang mataas na ang lagnat ko. Nakatitig lang daw ako noon ng blanko sa kanila at nanginginig daw ako sa sobrang ginaw kahit mainit naman ang panahon noon. May naglabasan na ring pantal-pantal sa buong katawan ko. Sa kamay ko ay parang may tumutubong parang paso. Kaya agad daw nila ako noong dinala sa ospital. Pinainom lang daw ako noon ng pampababa ng lagnat at anti-allergy. Lumabas kasi na allergic ako noon sa alikabok. Namamantalang balat ko pag naalikabukan. Umiiyak na ako noon sa sobrang hapdi dahil parang nalapdos ang buong katawan ko. Pakiramdam ko din ay mababali na ang mga daliri ko. Nabanggit noon ng kaibigan ko kina mama na nagkabiroan kami tungkol sa puno ng balete at panay turo ko dito. Kaya agad din daw paglabas ko ng ospital ay dinala ko nito sa isang mangtatawas. Lumabas doon sa kandilang ipinatak sa tubig ang malaking puno at isang korteng tao. Mukhang pinanggigilan daw ako ng engkantong nakatira doon. Napuno daw ng kurot nito ang balat ko at mukhang hindi daw ako nito titigilan hanggat wala akong maibigay na alay sa kanya. Hindi ko po alam kung bakit sa dinami-daming nandoon ay ako ang nakursunadahan ito. May kinalaman kaya yung panay pagturo ko dito. Baka iniisip talaga nila na pinag-uusapan namin ang tahanan nila. Mag-alay na lang daw kami ng isang itim na manok at 10 itlog para lubayan ako nito. Nawala na rin ang malalaking pantal at maliliit na lang ang natira. Para lang pinahid ang mga ito at allergy na lang talaga ang natira na gumaling din agad ng inuman ko ng gamot. Simula po noon na iniiwasan ko na magtuturo o ginagawang biro ang anumang sinasabi nilang mariit. Paminsan-minsan po ay ina-allergy pa rin ako sa alikabok pero nadadala na ito sa cream na nilalagay ko. Iniwasan ko na rin ang puno ng balete hanggang sa makagraduate ako.